Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. VP Inday Sara Duterte, tila ba pinaiyak ng dugo itong si Presidente Kuting dahil ng kanyang nalaman o ng kanyang ibinulgar ang mga kahihiyan na pinaggagawa nitong Presidente Kuting na ito sa loob at sa labas ng ating bansa. Ito namang si Presidente Kuting ay tila ba nagwala sa loob mismo ng palasyo dahil hindi niya kinaya ang kahihiyan dahil ang kanyang mga kabalbalan ay nabisto na pati na rin sa ibang bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan simula ng maupo itong si Presidente Kuting na ito ay tila ba puro na lang problema ang nakakamit ng ating bansa. Hindi katulad ng si former President Rodrigo Roa Duterte, ang leader ng ating bansa ay tila ba wala man lang makitang bahid na korupsyon at lahat ng mga tiwaling mga gobyerno or government officials ay naubos. Ngunit sa kasamaang palad ng maupo itong si Presidente Kuting, halos lahat ng tiwaling mga government officials or opisyal ng gobyerno ay tila ba bumabalik, lalong-lalo na ang mga shabul or mga ating mga bushabs lords na siyang pasimuno sa pagkakalat ng mga ipinagbabawal na bushab sa ating bansa. Hindi katulad nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte nang dahilan kung bakit mataas ang kaso or ang problema ng bansa lalong-lalo na sa kriminalidad ay dahil ito sa pinagbabawal na bushabs. Ngunit ngayon dahil wala na si former President Rodrigo Roa Duterte, ang mga bushabs lords ay muling naghasik ng langgim at ang kasamaang palad pa dito ay ang mga bushabs lord na ito ay nasa ating gobyerno. Tila ba nakakalungkot dahil ang pinaghirapan ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nawala lang dahil sa walang silbing Presidente Kuting na ito. Para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta at kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-like, i-share or huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat. Usapan na kapag ang ating mga government official ay nakaupo at ginagawa to. Hindi yan yung magkakaroon ng normal mindset. 'Di ba? Nagiging narcissist, nagkakaroon ng criminal minds, praning. Alam mo yon, parang kaya yung decision making nila galit agad. Yun na nga, naghaharas, nananakot. 'Di ba? Yan kasi yan ang effect. Kasi after you do that, ang sama ng ugali. Yeah. Alam mo yon? At saka mapaggawa ng story. Kaya nga ganyan sila with me. So parang they can make stories, out of another story and another story. Yun. Yeah. Yeah. Yan yung ginagawa nila actually. Sa interview mo, sa Pilipinas nating mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. So, na-witness mo? Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Meron. Ng dalawa mong mata nakita mo. Okay. Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o itong mga taong ito? Nagkamali lang. Nagkamali sa... hindi ko alam kung ano yung reason. Basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they
dinedemoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan ako. May mga na-witness akong ganyan. So, Are we talking the Lagdameos and the Florendo? opo. So are we talking the no less than the assistant, Opo. the son to the Opo. president? Opo. Opo. Oh my God. Sino ang bumaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi. Sila po. When you say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton. Siya may mga nananakit lang siya, nananampal siya. Ganyan, nanununtok siya. Na-witness Opo. mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother, as a person na may concern ka sa, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Papagtanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung SAP Lagdameo. Kahit naman ako ginanon din ako. Oh my so, God. Basically, so na-abuse ka physically? Opo. May time pa nga na nung may pinagtatanggol lang ako. Sa ano yan dating Dos Mestizos Davao. May mga tao din po doon. Sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Sinuntok ka ng ex-partner mo? Opo. So, yung mga time na yon. So, parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos kasi bago lang. Kasi hindi ko siya kilala Hindi ko po siya kilala Ay, ano yun? 2012 Bago pa lang po. kayo. Opo, 2011 po kasi naging kami. Okay. So, 2012 po rin. Yun. Okay. Kasi hindi ko siya, hindi ko siya kilala talaga. Kung ano sino yung first pagkatao niya? Hindi ko kilala. Kasi nung na-meet ko po siya, bagong opera siya sa lungs. Natanggalan na ho yan ng lungs. May emphysema ho yan. So, before ko siya na-meet, may sakit na siya. Tapos kinikwenta niya, may stent siya sa heart. Alam mo yun. Kaya nga nung nagsama kami, nakita ko meron siyang CPAP. I don't know those machine yet. Diba? Yeah. Sabi ko, bakit ka may oxygen? Ba't ka ganyan? Ayoko ng ganyan. Mamamatay ka na ba? Alam mo yung gano'n, syempre. Diba parang, hindi ako nag-ano dito. Hindi ako nag-sign up na baka biglang may mangyari sa'yo, tapos kasalanan ko. You know what I mean? Yun. Miss Cathy, balikan ko lang yung tungkol sa may binarel. Sabi mo noon sa interview mo, hindi naman pinatamaan, pinaispantahan lang ang term doon Opo, pinatakbo. So, hindi naman natamaan o daptis man lang yung taong yun, yung guard na yun. Well, sa akin isa lang kasi yun. Hindi ko alam yung iba. Isa lang yung nakita mo. Hindi mo nakita lang yung iba. Hindi ko, pero nakikita ko po yung iba kapag nasusuntok, nasampal ng barel. Kaya nga po nung ganun, parang tapos one time pa pinakitaan ako ng barel na ang dami nilang barel. So sabi ko, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. So kaya doon nag-start na, in fairness with Tony Boy, nagdala lang siya maliliit na barel. Kasi alam niya, ayoko. Alam mo yung ganun. So, tapos sabi ko, ayokong nananakit ka, ayoko ng ganyan, or else hindi yan ako. Kasi nga, yun nga, abuse po rin kasi ako. Diba, nasasaktan din ako before. So, yun. So, Miss Cathy, saang lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at pinaispantahan ng barel? Sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi yun. Okay. Yeah, I think, I know that. Sa kanila yun. Opo. Sino-sino yung mga taong nandun during that time, maliban sa'yo? Security niya rin. Wala namang iba Siyempre, Siyempre kapag gagawin niyo yun, walang tao. Siyempre sila lang, 'di ba? So kami, actually, nung nalaman ko, nasa room ako Tapos lumabas ako kasi inawat ko siya. Huwag mong gawin 'yan. Ano kasi laseng, alam niyo 'yun. And everything. Opo. Very kasi mainitin ng ulo. And
by history and like even in Davao and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surroundings at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na witness naman ho yan nila lahat. Yan. Yeah. Doon sa interview mo ulit, kaya Seminay, Mhm. sabi mo pa na si Lagdameo ay, yun na nga, pwedeng magpalabas. Tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Apa. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony. Possible po kasi po narinig ko yun sa kanila eh. When they were talking about it. Kanila? Sino-sino yung mga kanila? Si Tony Boy po, tsaka siya mismo. Pag nagkikwentuhan sila, pag nagiinuman. Opo. Yung may mga pa-joke-joke pa sila na ganyan. Tapos sabi niya, dali lang yan sa amin. Yung ganyan. So, kaya, kayo na lang po. Tingnan nyo nga. Kaya nga yun yung question ko sa Philippine National Police eh. Bakit ho nyo pinababayaan? Kung talagang you're doing, tama yung ginagawa nyo or legal, bakit wala akong nameplate? Yung mga tao. Yung mga nangusap sa Davao, di ba? Opo. Di ba dapat po yun? Alam mo yun, human rights violation yan. Kasi nakakatakot ho yan. Di ba? Parang bakit ho inaalaw nyo? Tapos hindi nyo kine-question ng PNP. Hindi na kine-question yan. Bakit walang pangalan? Di ba? Dapat ho, kasuhan yan eh. Di ba? Maling-mali ho yan. Kahit sino pa ho tanungin nyo, maling-mali ho yung nangyayaring yan. Kaya alam ko na, kaya naawa po ako sa PNP kasi nagagamit sila na, mga pulis kami, ganito kami, wow. Alam nyo po, kawawa po yung mga kapulisan, nagagamit. Dapat po yung mga kapulisan sa Davao, paglaban nyo po kayo. Paglaban nyo po yung pangalan ninyo. Kasi, nagagamit po kayo talaga. And, yung mga yan, wala akong pakialam yan masira yung iba, basta gawa nila yung gusto nila. Ano nga, addictus benedictus na pag-iisip. Yung parang makuha lang yung gusto nila, they don't care. Miss Cathy, sa revelasyon mo, actually nakakapanghina bilang isang Pilipino. Akala ko, yung pinaka-worst na mga nakarating sa akin information, actually worst yun eh, na si Lisa Marcos ay kaparte ng kidnapping sa Turkey. Doon sa dalawang minor na bata, naman yan, sabuat sa smuggling, kasabwat sa, pulburon, nandyan, manufacturing and everything. And now, hindi lang pala sila. Andyan yung passport chief, andyan yung staff. So masasabi mo ba na ang Malacanang lang, ang Office of the President, we're talking about the Office of the President, ay pinamumugaran ng mga pulboronic or addictus benedictus? Opo. Karamihan po. Sabi mo, may mga friends ka na nag-charity ka sa ating mga mababait na kapulisan at mga AFP. For sure, naririnig na tayo ngayon. Opo. Na-reveal mo na. Duterte started the revelation during the campaign ng isang kandidato. Then, there's Kiko Setting, there's Agent Morales, di ba? Then there's a video, and now there's an eyewitness. So, ano yung message na gusto mong muli iparating dito sa PSG? Like sa libo-libong mga tagapagtanggol daw ng bayan o tagaprotekta ng bayan na ikaw, kababaeng tao, wala namang armas, alindog lang, pero matapang. Matapang na inilalahad itong gobyerno na pinamumugaran o pinamumunuan ng mga gumagamit ng illegal na pulburon na kung saan paano nga naman mahuhuli ang mga manufacturer ng mga pulburon na ito o iba't ibang klaseng illegal na pulburon kung mismo sila ay protector. Ano yung, kung makakaharap mo ito mga police, mga taong simbahan, mga religious group, ano yung gusto mong sabihin heart to heart sa kanila? Alam niyo po, una, hindi ko sila aawayin. Makikiusap ako. Ayan na naman, naiyak na naman ako. Ano ba to? Alam mo yon, makikiusap ako. Kasi, yung pakiusap is parang, hindi na for me. Parang eto na nga eh. Diba? Sinalang ko na nga yung buhay ko eh. Diba?
Para lang sa future ng mga anak nyo, apo nyo. Tapos parang gawin nyo po kung ano yung tama. Sabi ko nga, wala akong pakialam sinong gusto nyong iupong presidente dyan. Pero isipin nyo po kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Parang wag po kayong magbulag-bulagan. Kasi ang lala nito, hindi lang ho to sa Mindanao mangyayari. Mangyayari ho to sa Luzon. Mangyayari to sa Visayas. Mindanao lang po yung umpisa. So, ako, like yung mga kapwa Kristiyano ko sa PNP, sa Armed Forces, alam niyo po yan. Yung Diyos na po ang magtatanggol sa atin. Please, please po, I'm begging you lahat na alam niyo po yung katotohanan. Parang yung sinabi mo sa akin, Marlica, na may isang PSG na nagpakamatay. Sa mga kapwa PSG, please po, please lang po. Nakamatay Parang, dahil binili ni Lisa Marcos. opo, na parang itayo niyo po yung pangalan niyo. Kasi kung nasa tama naman po kayo, wala akong makakagalaw sa inyo. Wala akong maniwala po kayo sa akin. Marami po magpoprotekta sa inyo. Sa Armed Forces of the Philippines, men in uniform, ang taas po ng paningin ko sa inyo. Please po, alam niyo po yung katotohanan. Kung yun sa tingin nyo, yung mga leader nyo ngayon, nag-head po ng Armed Forces, yung nag-head ng PNP, hindi po karapat-dapat. Kayo po mismo, kaya nyo ho yan panindigan. Kasi, dapat, di ba, you protect the people. Look at me. I'm only a single person na mommy, di ba, na isang ina, na ordinary person. Di ba, I'm fighting for the people. Please fight for our people. Yun lang po, yung pinangako nyo sa bansa natin na pagtatanggol nyo ang mga mamamayang Pilipino, gawin nyo po yun. Gawin nyo po, please lang po. Sa mga religious group, please unite. Wala akong Muslim, walang kahit na anong reliyon meron kayo, walang Kristiyano, walang Katoliko, magsama-sama ho tayo sa pagdadasal. And kung pwede po, talaga po, gawin natin kung ano yung nararapat. Opo, yung katotohanan lang po tayo. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Miss Cathy, ang daming mga nananawagan actually na bakit daw hindi mo ilabas ang USB o mga ebidensya. Opo. Okay? So ano yung, bakit hindi mo pa ilabas? At ano yung magti-trigger? Kasi alam mo yung nakakalungkot, no? Sa bayan natin, Miss Cathy. Andyan na lahat ng ebidensya. Sinasampal na sila ng ebidensya. Andyan na yung video. Andyan ka na. Pero gusto pa nila ng more. Para bang sabi ko nga, for 2 years ako nagdadadakdak dito, nagnangabel, sabi ko nga. But still, parang, you know, yung mga tao na dapat na lumabas, hindi pa rin lumalabas. So, kailan ba natin ilalabas ang USB o ang mga ebidensya? Actually, yung USB kasi, that's the only thing that will protect me. Diba sabi ko nga sa'yo, kapag may nangyari sa akin, dun lang siya lalabas. Second kasi, at this point in time, kahit sino pang lumapit sa akin, hindi ako nagtitiwala. So, I need to protect myself. You know what I mean? Parang, kahit sino pa dyan na magsabing po, protektahan kita, hindi po ako maniniwala. Exactly. Diba? Parang for me, ilalabas ko yan sa tamang panahon. Sabi ko nga, kapag may nangyari sa akin and all, lalabas yan. Ang laman nga, again, ng USB is my testimony. And all the people who are involved, yung mga possible na mga pinagagawa nila, ako ho ang magwi-witness at magte-testify na totoo lahat ng yan, ng lahat ng ginagawa nila. Nandun ho lahat sa USB. Kasi, syempre, pag nag-gurgur ako or pinatay nila ako, syempre mamamatay na to, di ba? Kasi wala na. Pero pag I have those testimony, I have those like lahat na maikwento ko lahat ng kung ano yung meron na alam ko at nabubuhay yon, so dun sa mga USB ginawa ko is matutuloy yung kaso. Makakasuhan sila. That's true. You're very brilliant. So, hindi ka takot na itanan ka ng kaso or kasuhan ka ng gobyernong bangag na ito? O ng mga taong involved na pag-usapan natin? Alam niyo po, alam ko naman pwede nilang gawin. Nung paglabas ko pa lang dito. Alam ko po pwede nilang gawin. So sabi ko nga sa inyo, handa po akong humarap. Kasi kahit na
balik ka rin nila, i-twist man nila yung story, pasamain man nila ako, i-demoralize nila ako, character assassinate nila ako, my truth is my truth. My story is my story. Nobody can change it rather than me. But I cannot change it because it happened to me. 'Di ba? Experience ko po yan personal eh. Na-witness ko po kasi talaga eh. Yeah. So, ako kasi bilang supporter no, ng mga Marcos, naging supporter. Sabi ko, pag sila ay namuno, ay hindi na sila magnanakaw kasi marami na silang pera. Although, you know, yung ibang mga pera nila na galing sa kaban ng bayan ay naka-frozen yan o baka yung iba na kuha na rin nila. Sa pagkakakilala mo, sa pagkakukwento nitong mga Voltes 5 o Pulburon Boys, the reason why I'm asking you this, yung pagnanakaw kasi nila, sky is the limit. Walang habas na pagnanakaw now. Yeah. So, nung time ba na si Marcos Jr. ay hindi pa presidente, masasabi mo ba sila ay maraming pera talaga? I know that the Florendos, they have money. Because hindi nila, So, masasabi mo ba, based sa mga kwento siyempre 10 years kayo magkausap, marami kang nakakasalamuhang tao, particular ng iyong partner. Masasabi mo ba na itong Araneta Mars, itong mag-asawa, we're talking about the mag-asawa lang, na marami silang pera during the time? Ako hindi ko masabi. Hindi ko masabi talaga kung ano yung status ng finances nila, to be honest. So, pero ako sure ako na, kaya ang sinasabi ko dito, it's not the president who's leading the country. Kasi nga, may stigma po siya. Ayaw niya nan. So, parang hinahayaan niya ibang taong mag-lead. So, pagtatanungin niyo ako kung sa tingin ko, yung mga nakapaligid sa kanya, mga Polvoronic Benedictus, sa paligid niya. Well, hindi naman lahat ho ng negosyanteng mayaman is ganid. Okay? So, sinabi ko nga, meron nga user lang pero mabait naman. Tumutulong lang. Yung maybe, 'di ba? Pero yung iba talaga, yung business nila is yung may personal interest sila. 'Di ba? Yung parang negosyo. Kaya nga 'di ba si Attorney Harry Roque, hindi naman talaga siya ang king and queen of Pogo. Alam mo si Lisa at si Marcos Jr. ang king and queen of Pogo. Sabi ko nga may picture tayong hawak diyan. Thank you for bringing us out. Yeah. Yung picture na yon na nandoon nga si Lisa at saka si Bangag Jr. na kung saan nandoon yung Pogo, mga Pogo operators. But anyway, going back doon sa tanong ko sa'yo na kung alam mo ba, financially okay sila. Kasi talagang walang habas yung pagnanakaw eh. Si Lisa, ayon sa aking puting ahas, na kumukolekta kay Adictos Benedictos Altenco ng 150 million kada linggo. At ang mga inuutusan ay mga PSG. So, name it. Sabi ko nga, halos lahat, PAGCOR, DA, smuggling, computer customs, halos lahat wala silang kapaguran magnakaw. Kaya kita tinanong. Kasi, yung ex-partner mo, based on your statement, na hindi siya corrupt. Kasi they have everything. Mayaman na sila. Diba? Siya. Siya. So, sa mga Marcos, hindi ka makapagsalita kasi wala kang idea, no? Yes. Sabi ko nga, go ahead. Sabi ko nga sa'yo, 'di ba? Again, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Kaya nga, 'di ba, pwede nga akong gumawa ng story eh. 'Di ba? Yeah. Pero, as you can see, hindi ako nagdadagdag ng kwento. Yeah. 'Di ba, Miss Cathy, ako yung as a regular, ordinary person, when you go out, may mga friends, 'di ba? Let's say, dinner, something, may maglalabas, may magbabayad ng bill, ganyan-ganyan. So, yung mga labas nyo ba sa mga restaurants, may mga pagkakataon kasama yung Voltes 5 o the Polvoronic. Yun ba yung mga rich people na katulad nila? Paano ba yan? May matatandaan mo ba kung sino yung nagbabayad sa restaurant? Sino nagbabayad ng bill pagdating sa bar? May mga ganun, di ba? Or parang charge to the house na? May mga ganun. Hindi po. Yung sa akin, dalawa lang yung very generous. Si Tony Boy at si Inigo. Like, sila yung talagang, sila yung very generous na talagang they take good care of everything. Hindi madamot. Ninilibre nila. So, si Marcos Jr. hindi mo nakita na dumukot para magbayad ng bill?
Hindi No po, wonder, hindi po. sugap. Oh my God. Opo. Yan. Wow, grabe yung ating pag-uusap ngayon. Grabe yung revelation. I hope for sure meron pa itong part 3. Aray, sana nga wag na tayo dumating sa part 3. Dapat victory party na yung part 3, Sana gumalaw na ang mga tao kasi enough na yung panawagan natin sa military, police. They know what they're doing. Opo, alam naman nila. Alam nila kung ano, not leader. Alam nila na may pulboronic government tayo. Siguro ang kukonsensyahin natin, yung mga taong bayan na naghihirap talaga, na nakakaranas nitong pang-aapi ng panggobyerno o pagnanakaw. Grabe. Wala bang nag-offer sa'yo na something na katulad kay Agent Morales, no, nung siya bago lumabas, I don't know kung napanood mo, pero sige, bibrief kita. For sure, di mo napanood. Si Agent Morales, bago siya mag-Senate hearing, may kumausap sa kanya na mga personalities na ito daw sila ay inutusan ni Lisa Marcos at ni James Kumar para areglohin para na hindi na tumungo doon sa Senate hearing at sabihin na lang kung magkano ang kailangan niya. At ang nag-utos si Lisa Marcos at itong si Kumar na hanggang ngayon hindi pa pinapatawag sa Senate. Sa case mo, wala bang lumapit sa'yo na, "Uy, Cathy, tumigil ka na. Areglohin na natin to, ayusin na natin to, itigil mo yung bells mo." Wala po. Alam niyo bakit? Kasi nga, sila, ano yan eh. Di ba sabi ko nga cordon sanitaire. Tapos like, my partner knows me very well. Na I speak my mind at saka hindi ako natinag kapag meron akong paninindigan. Yung parang, kapag alam niya yan, alam yan ni Tony Boy na ang pinakaayaw ko nagsisinungaling. Alam niyo yon. So parang, even with my children. So, ayaw ko yan. Yan ang isang bagay na pumipitik ako. And alam din ng mga friends ko yan, kapag nagsisinungaling, talagang sasabog ako eh. Alam mo yon, parang, kaya walang lalapit sa akin kasi lahat sila, karamihan sa kanila is kasama dito. Alam mo yon, 'di ba? Yeah. Parang, hindi nila ako lalapitan. 'Di ba? Sabi nga, meron mga tumawag sa akin na common friends. Cathy, parang, wow, grabe, you're like a tickling bomb. Na parang they never expected na ikaw pa yung lalabas. Kasi all this time, you were very quiet, tapos parang, they were like laughing at you, gagawa kami ng, kunwari, nag-iinuman sila, they're talking shit behind your back, and it's sad, kasi kalalaking tao ng mga to, tas kung makapagsalita, alam mo yung parang hindi ka babae. So ngayon, parang, sabi nga nung, kasi ang dami kasi tumawag sa akin. May yung pang-apat na tumawag sa akin. Sabi niya, karma nila talaga to. Parang karma nila talaga to. Sabi ko, alam mo, sabi ko nga, kung ikamamatay nila to, yung truth, okay lang. Kasi at least you're speaking the truth for the nation, di ba? Parang para sa nakakarami. Yun po. Na-reveal na ni Miss Cathy Binag na ang dalawang anak ni Marcos Jr., si Lisa, si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Masasabi mo ba na just in case na gawin ng PDEA, ng DILG, ng NBI, ng police, ang kanilang trabaho para i-raid ang Malacanang, titignan kung may mga pulboronic residue, hindi lang dito sa nguso ni Marcos Jr., kundi may mga stash boxes sila doon. Sa tingin mo ba, magiging successful ang raid? Hindi. Kasi kung may magtitip, 'di ba? Kung sila rin. You're very smart. 'Di ba? Sino nakaupo diyan? 'Di ba? Kung sila rin ang naglagay sa Pero kung walang magtitip, well, kung walang magtitip, like huli, 'di ba? At saka again and again, wag na tayong lumayo. Gawin na lang nila yung hair follicle test, 'di ba? Para na rin matahimik 'to, para na rin ma-discredit ako. Opo, buong pamilya, buong pagkor. Opo. Lahat ng nakaupo sa gobyerno. Yan kasi alam mo dapat naman talaga before tumakbo, 'di ba? Before umupo sa government, talagang dapat pa hair nila pa drug test talaga nila yan 'di ba? Yun po Kasi dapat yung nation natin pinamumunuan ng hindi man perfecto, pero may mga integridad. At saka yung matitino yung isip. Alam niyo po?
Wow, grabe ang ating panibagong revelasyon. We're like 23, almost 24,000 live viewers. Thank you sa inyo lahat. For sure, this is only part 2. Alam ko, tinitipid mo. Tinitipid mo ang pag-reveal ng mga pangalan. Actually, yung iba, nakarating naman na sa akin, but I will let you decide when to expose their names. And gusto ko na pag nilabas mo yan, ay yun nga, protektado ka. Dahil I know these people. They can harass you. Tigan mo na lang. Former President Duterte. Pastor Quiboloy na tulungan nila. Okay, lahat ng mga kritiko. So I'm just, right now, I'm just praying for you. Kasi sabi mo kanina, wala pang death threat. Diba? For sure, yung mga ganitong klaseng pulboronic addictus benedictus, may mga pinaplano sila. Pero tama yung ginawa mo na yung mga USB na ito mga ebidensya, ay hinano mo na, kinip mo sa iyong stash. Hindi yung pulburon sa iyong mga vault or somewhere na to protect you. And we totally understand you. So, ako, sa totoo lang, napakatapang mo. Kasi alam mo, yung off-cam na pag-uusap natin, sabi ko ako matapang nga ako, pero iba yung karanasan mo. Yung iba pa na hindi ko nakwento siguro after na, yung that's really personal, na yung iba, although it's not really personal kasi ang mga involved, mga public figure. Pero irrelevant sila ngayon. So I don't wanna talk about that. They're irrelevant. And I'm so happy na nakilala kita. I'm looking forward na pag natapos na natin yung mga nakamtan na ng taong bayan na magkaroon ng hindi bangag na presidente, maybe we can talk lightly about life, fashion, beauty. Gusto ko mahawa ng iyong alindog, maraming salamat sa iyong tapang at mag-ingat ka sa lahat ng iyong mga galaw dahil nakamonitor sila 24/7. Tandaan mo, Miss Alam ko po yan. Yeah, go ahead. Alam ko po yan kasi again and again, alam ko yung galawan nila. Yeah. At saka wag po kayong mag-alala na protected po ako. So again and again, hindi po ako lalabas dito kung hindi ako protected. Because if you know sino yung babanggain mo, kailangan mong alam. Parang sundalo. 'Di ba? Na bago ka sumabak sa giyera, kailangan handa ka. Hindi lang dahil may armas ka. Exactly. Hindi lang yung pinafront mo is alindog lang. Pero meron tayo diyang meron tayong, say about that. But gano'n pa man. Si God. Yes. Maliban sa Diyos, alam ko, marami ka rin talaga mga concern na makaibigan mo na super close and family na nagpuprotekta sa'yo. So, at saka sa mga nagtatanong kung binag ako from Isabela, yes po, ang tatay ko po ay Ilocanong Chinese from Isabela. Hello po. Ilocanong Chinese. Diba? Shout out sa ating mga palangga na mga Filipino-Chinese na maganda naman na ginagawa sa ating bayan. So, hindi lang yung mga Chinese na smuggler na kasabwat ni Liza at ni Bangag Jr. Ibang usapan yun. Pero yung mga Chinese na Chinese na mabuti, na iba kamag-anak natin dahil kasi nahaluan na talaga tayo ng bonggang-bongga ng iba't ibang lahi. So that's okay, we have to support them. So, mensahe mo sa pamilyang Bangag at mensahe mo sa mga nakaupo sa pwesto na pulboronic or addictus benedictus na what? Kailangan silang magpa-hair follicle test at ano pa? Well, alam mo ho, walang usok kung walang apoy. Tama ba yon? Tama. So, darating yung panahon na talagang hindi, and eto na po yun eh. Walang apoy kung walang usok pala. Walang apoy, walang apoy kung walang usok. Walang usok, okay. Yeah. Diba? Parang gano'n ba? Okay. Go ahead. Okay. So, anyway, lalabas po lahat. Wala akong sikretong hindi nabubunyag. And eto nga ho yun, diba? Sinabi ko nga sa inyo na, I don't know kung saan nanggaling. Parang, I prayed for it. Tas, diba, parang sabi ko nga, parang yung nadidream ko palagi actually beforehand si Archangel Gabriel. Na parang sabi ko bakit lumalabas to palagi sa ko. Yung kasi pag sa Instagram ko, Facebook ko, I always post about 'di ba yung mga mga biblical and every. Tapos for the past 3 weeks, ay nakikita ko si Archangel Gabriel. Tapos parang sabi ko, ano ba to? Bakit siya? Di ba siya yung